Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Simon Spencer Diding Lasa. Ngayong umaga ay kwento ko po sa inyo ang halamat ng hardin. Handa na ba kayong makinig? Kung gayon, simulan na natin ang kwento. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang hari na nagangalang Jardine na kilala sa kanyang kabutihan at katipunuhan. Si Haring Jardine ay kilala sa buong kaharian bilang isang mabuting tagapagligtas at tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Isang araw, dumating ang matinding unos sa kaharian. Ang mga bukid ay naging tuyot, ang mga ilog ay natuyo at ang mga hayop ay namamatay dahil sa matinding init. Ang mga tao ay nagdusa sa gutom at uhaw. Nang malaman ng hari ang sinapit ng kaharian, ay agad siyang humingi ng tulong sa pinakamagaling manghula sa lugar. Pinatawag niya manghula, ngunit sa kasamaang palad ay hindi alam ng manghula kung ano ang solusyon sa problema. Patawarin niyo po ako, o Haring Jardine, sapagkat wala akong kapangyarihan na makapagbigay ng lunas sa problema. Sa tingin mo, ano pa ang ibang maaring paraan para maagapan natin ito ng maaga? Meron po, Haring Jardine. Pero kailangan mo pang pumunta sa bundok ng mga Diyosa upang maging sagot sa krisis sa ating pinagdaanan. Bundok ng mga Diyosa? Agad na ikinuwento ng manghuhula sa hari ang tungkol sa bundok ng mga Diyosa at kung bakit sila ang may kakayahang makapagbibigay ng lunas na tumutungkol sa kalikasan. Maraming salamat sa iyong tulong. Asahan mo sa pagbalik ko, makakatanggap ka ng malaking gantimpala mula sa akin at naway tulungan ako sa sinasabi mong bundok ng mga Diyosa. Pagkatapos niyan, ay nagpaalam siya sa kanyang mamamayan at nangakong babalik siya. Agad nga siyang naglakbay patungo sa bundok ng mga Diyosa upang humingi ng tulong. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay, natagpuan kaagad ni Haring Jardine ang isang malaking puno sa tuktok ng bundok. Doon nakatira ang sinaunang Diyosa ng kalikasan, si Diwata Athena. Ikinuwento ni Haring Jardine sa Diwata ang mga nangyari at kung paano siya napadpad sa kanyang lugar. Ganyan ba, iho? Maaari ko lamang tuparin ang iyong hiling sa isang kondisyon. Ano po yun, Ginang Diwata? Bago niyan, handa ka bang magsakripisyo para sa mga taong napamahal sa iyo? Mawalang galang lang. Ngunit anong klaseng katangungan iyan? Hindi nila ako nihalal maging hari para sumunod sila sa aking mga utos. Bagkus inihalal nila akong hari para paglikuran sila, ipagtanggol at tamayan sa kanilang pagkakaisa. Habang may paa pa ako para tumayo sa lupang tinatapakan ko at may kamay para tulungan ang mga nangangailangan. Ako si Haring Jardin, handang magsakripisyo para sa mga mamayan ko. Mabuti kung gayon, iho. Simula nung umalis si Haring Jardin sa Karian, ay hindi na muli pa sinasilayan ng mga mamayan ang kanilang pinakamamahal at respetatadong hari na nagkaroon sila. Isang araw, isang kamamanghang-manghang pangyayari ang naganap. Ang lupa ay biglang bumilog at nagsimulang umusbong ang mga puno ng kahoy at mga bulaklak. Ang mga ilog ay nagbalik sa kanilang dating anyo at ang bukirin ay nabuhay muli. Ang kaharian ay bumalik sa kanyang dating kariktan. Magmula noon, ang lugar ay tinawag na Hardin mula sa pangalan ng kanilang hari. Masakit man para sa kanila ang mawalan ng isang haring totoo at may bukal sa puso. Kailanmay, hindi matutumbasan ang sakripisyong inalay ni Jardine para matupad ang kanyang tungkulin na isang hari. At ang mga tao ay namuhay na maligaya magpakailanman. At diyan nagtatapos ang alamat ng hardin.